Magandang araw po mga Kapinoy, kamusta po kayo? Ay, Lunes, Lunes na naman. At pauwi na tayo galing trabaho. Medyo nagsisimula ng lumamig lang. Pero dyan sa atin, sa Pilipinas, ay painit pa rin ng painit. Painit pa rin ng painit ang alin. Ano? Ang issue ng tinatawag nating flood control projects scam. Yan ang problema natin diyan, At kahapon ay linggo ay nagano na what we call this nag nagkaroon ng rally sa iba't ibang parte ng Maynila, isa sa Liwasang Bonifacio, isa sa Luneta, isa sa EDSA, Of course, kanya-kanya po 'yang kanya-kanyang grupo katulad yung sa Liwasang Bonifacio. Meron pa ilan-ilan na dumating doon, yung mga Maka-Duterte, no? At dito naman sa Luneta at saka sa EDSA, diyan po napakarami nagdatingan. At ito yung mga humihingi ng katarungan sa nangyayaring korupsyon, no? Kinakalampag ang gobyerno natin. Itong nagrally o diyan sa Grandstand, Luneta Grandstand at saka sa EDSA, ayan po ay yung nakalampag yung mga katiwalian sa gobyerno pero hindi naman talagang pinabababa si Marcos, At pero doon sa Liwasang Bonifacio at saka yung pong gulo na nangyari sa Recto, yan po ay nakikita natin talaga na ito yung mga gustong maghasik ng lagim, sa isang mapayapang demonstrasyon, Kasi isinabay nila, sa mapayapang demonstrasyon na ginagawa sa Luneta at saka sa EDSA. Okay? So, patuloy pong umiinit. Patuloy na umiinit ang issue. Sana naman ay huwag titigil ang mga tao sa kakakalampag, hanggang sa mayroon talagang managot at mayroong makitang magandang kahinatnan itong pagkakalampag na ito, So, ang binabantayan din natin ay dito sa investigasyon, Sa investigasyon ng Senado, Blue Ribbon Committee is dito sa sinasabing flood control project scam. Okay? So, nung huling hearing, nung huling pagsisiyasat, investigasyon na ginawa ng Blue Ribbon Committee ay mukhang napagtuunan ng pansin itong si Bryce Hernandez, At mapapansin na mas maraming pagtatanong ang ginawa nitong si ni Senator Joel Villanueva at saka nitong si Jingo Estrada. Ito ay dahilan sa, siyempre, inimplicate po ni Bryce Hernandez ang pangalan nitong dalawang ito, Pero siyempre, medyo ano naman po, medyo hindi maganda ang nangyari doon dahil binigyan ng katakot-takot na pagtatanong at kinumpronta ito talagang si Bryce Hernandez ay kinumpronta ng dalawang senador. Right? Ganong in the first place, dapat sila hindi na andun eh. Dapat sila nag-inhibit. Ang tinatawag po diyan ay delikadesa. So, meron pong nangyaring ganyan during that time nung kay Leila de Lima noong siya ay bago makulong, di ba? Siya po ay head ng Blue Ribbon Committee pero nag-inhibit siyang mag-head kasi siya po ang iniimbestigahan. Ganyan din po sana ang dapat mangyari, Yan din po sana ang mangyari dito sa dalawang senador na to. Sila ang may aligasyon sa kanila,
Itong kay Jinggoy at kay Joel, dapat sila nag-inhibit. Ang tawag doon ay delikadesa. Ano? Ewan ko kung ang ating mga senador ngayon ay may delikadesa. Pero definitely itong dalawang ito ay walang kahiya-hiya. No? So, siguro dapat sa susunod na hearing ay wala sila doon dahil para mabigyan ng laya ang paglabas ng ebidensya. Siyempre, habang sila inaandun, matatakot ang mga resource persons, ano? At sabi naman talaga ni Ping Lacson, hindi pa sila off the hook. Kasi yung sinasabi ni Bryce na tungkol sa 350 at 600 million. 350 ni Jinggoy at 600 million na ibinaba. 350 ni Jinggoy at 600 million ni Joel Villanueva na ibinaba sa flood control projects ay nagtama, ano? Nagtama po siya. So medyo may bahid ng katotohanan. Itong sinasabi ni Bryce Hernandez, ang hindi pa lang po napapatunayan diyan sa dalawang senador na yan ay kung talagang kumuha ng kickback, ano? Kung talagang binigyan sila at nakinabang sila doon sa mga project na yon. Yun po ang dahilan kung bakit itong si Bryce Hernandez ay humihingi ng pagkakataon na makalaya, para makakuha ng ebidensya. Kasi sabi niya, napakahirap pong magsalita, lalo na't wala akong ebidensya. So more or less, nung una, hindi pinayagan ni Ping Lacson, pero later on, siguro napag-isip-isip niya, baka nga po pwedeng sugalan. Ano? Sugalan na siya ay palayain ng isang araw, may kasama naman mga gwardya, at bigyan ng pagkakataon upang mangalap ng kanyang mga ebidensya. So kinabukasan po ay binigyan po, I think it was Saturday. It was Saturday, Philippine time, na talaga binigyan siya ng pagkakataon makalaya at makalabas at pumunta kung saan man niya gustong pumunta para makakuha ng ebidensya. At so lumabas po ng alas 6, bumalik din po ng alas 6 ng gabi. So binigyan siya ng 12 hours. Doon pa rin natulog sa kanyang kulungan sa Senado. And hopefully itong paglabas niya ito, paglabas niya ito ay nakakita siya ng ebidensya, ebidensya laban sa mga inaakusahan niya. Pero mukha pong may pagbabago, may pagbabago ng tema itong si Bryce, kasi po sabi nung mukhang hindi niya ibinibigay o hindi niya bubuksan yung computer, yung kanyang laptop. Pero meron na pong mga naibigay na mga dokumento. May mga dokumento na daw atang naibigay at nakasilyado na yan. Pero yung pong computer ay parang ayaw pa niyang buksan, dahil sa payo ng kanyang abogado. So sa pagkakataong ito, ay medyo parang itong si Ping Lacson ay medyo nainis na sinasabi na baka alsang kita ng parliamentary immunity. Malalaman natin ito sa susunod na kabanata ng hearing na yan. Ito pa lang si Bryce Hernandez ay nakausap na rin ng ICI. Yan po yung independent commission sa nag-i-investigate ng mga infrastructure na yan, yung mga anomalya na yan. So nakausap na rin siya at nag-surrender siya ng isang sasakyan na naging subject ng talakayan sa Senado rin. So ibinilik na po yung GMC or isinurrender niya as a sign of good faith na siya ay handang makipag-usap. At siya po ay natanong na rin daw, medyo confidential, kaya siguro hindi nila nilabas kung ano man yun. Sabi ay nag-tell all at marami pang ibang tao ang nailabas na involved dito sa anomalyang ito. So hopefully totoo, at magtuloy-tuloy itong investigasyon na ito, lalo na sa ICI, na mabigyan ng mga ebidensya para maihabla ang mga dapat ihabla,
at nang ito namang mga hinaing ng ating mga kababayan ay mabigyan ng lunas, ano? At matigil na itong korupsyon na to. Ano, alam natin na ito ay isang hakbang pa lamang. Alam natin na ito ay hindi madaling gawin at talaga naman pong napakagaling ng pag-iisip ng mga makasindikatong paraan, ano? Napakadali nilang makaisip, ano? Isipin po natin na ang PDAF, ano? Akala natin natapos na yung PDAF na yun, ay nakakita pa rin ng panibagong pagkukuhanan ng pera itong mga politiko na to, no? Sa pamamagitan nga nitong flood control projects na to. Okay? So, sana naman ay hindi masayang ang pinaghihirapan ng ating mga tao, ng ating mga kababayan sa pagmamarcha diyan sa Maynila upang kalampagin ang ating gobyerno. Okay? At sana naman ay wag nang haluan ng iba pang elemento. Ano? Alam naman natin ang gusto ng mga nanggugulo na yan eh. Inanggulo sa rekto. Alam naman natin, sasabihin bumaba daw si Marcos. Ay alam po ninyo kung bakit gusto nilang pababain si Marcos. Ay para nga naman si Duterte naman, si Sara naman ang mamuno, no? Kasi siya ang vice presidente ngayon. Eh siyempre kitang-kita nyo naman ang kanilang dahilan kung bakit yan ang isinisigaw nila at nanggugulo, ano? Okay? So, panoorin natin ang sunod na hearing ng Senado regarding this. Lalo na sa pamumuno ni Ping Lacson. Ano? Okay? Magandang araw po muli. Bye-bye.